Welcome back to Lovely Mr. Lovely Mrs. At ang ating pag-uusapan ay solo parents sa mata ng batas. At para maging malinaw sa ating mga panig ng batas tungkol sa solo parenthood, kasama rin natin si Attorney Vinny Ibarra. Hi, good morning sa inyo. Good morning, ang ating Attorney. expert. Good morning, good morning, good morning. Good morning, welcome to our show. At syempre kasama natin ang ating mga... Kababaihan. Yes. Kayo ba, aware ba kayo na merong ganitong klaseng ito nga yung may Republic Act 8972 or yung tinatawag nilang Solo Parents Welfare Act of 2000? Aware ba kayo? Ako, alam ko lang meron, pero hindi ko talaga siya, alam ko, pati mga numbers na ganyan, naririnig ko. Okay. Kanina lang, parang, ay, wala talaga akong alam. Okay, so attorney, itong batas na ito, sino ba ang qualified dito sa tinatawag na RA 8972? Definition kasi ng solo parent sa batas is mas malawak. Yes. Mas malawak. In fact, kung titignan mo yung definition nung solo parent sa ating batas, makikita natin doon na it can apply, for example, doon sa mga, even sa mga sitwasyon na hindi talaga hiwalay yung mag-asawa. Kunwari, matagal ng OFW yung isa sa inyo, may Okay. iwan yung mga anak, qualified pa rin kayo sa mga benepisyo doon sa solo Talaga? parent. Kahit kung kasal pa sila at Oo. nagsasama? Pero physically, wala, let's say dito yung, yung partner mo o yung husband mo, considered as solo? Yes, oo. Covered din doon sa Solo Parent Act yung instances na kinakailangan ikaw yung by default mag-aalaga sa isang bata. Kunwari, yung mga tiyo at tiya na yung mga kapatid nila, yung may nagkaanak, hindi naman kayang alagaan, tapos sa alagaan na nung uncle o nung auntie, solo parent pa rin sila under the law. Bakit nasama yung solo parenthood dun sa mga kahit may trabaho at hindi naman iniwan ng mga asawang lalaki, yung pamilya? Yung paghihiwalay na hindi naman nila kagustuhan dahil kinakailangan na magtrabaho ang isa sa kanila, may espesyal na pangangailangan yung pamilya. Nakikita Okay. ng batas na espesyal din yung pangangailangan. In the same way na kung ikaw ay isang lolo o lola, tapos nagkaanak ang iyong anak na ikaw ang by default nag-aalaga sa anak mo, Oo. solo parent pa rin si lola. Saka si Kalain lolo. mo yung walang katapusan hanggang matanda ka na, tatay. Applicable din pala yun. At saka ito na, attorney, may nababalitaan ako na meron pa yung tinatawag yan na parang solo parent ID. Tama ba yun? Kasama yon doon sa Solo Parent Act na may mga ilang benepisyo na binibigay ang batas sa solo parent, no? Yung para mabigyan ka ng benepisyo, may mga ilang lugar na kinakailangan kumuha ka ng ID. Attorney, so isa ibang lugar lang, hindi lahat ng lugar kailangan ng Para ID? lang ma-identify, actually hindi kinakailangan yung ID para makakuha ng benepisyo. Okay. Attorney, are you advising na kailangan mas maganda na merong ID para ma-present mo, para makuha mo ang benepisyo mo? Pwede. Oo, i-recommend ako lalo na. Attorney, di ba, correct me if I'm wrong. Like, kunyari kami, hindi naman kami qualified dun sa mga benefits na yun eh. Kumbaga yung living condition ng mga anak mo, dapat nandun ka sa below poverty or... Hindi naman, kasi doon sa Solo Parents Act, ang benepisyo na nakikita natin doon unang-una, yung para sa mga working na nanay o working na tatay, isa sa mga main na benepisyo ninyo, for example, yung tinatawag na flexible working hours. Okay. Opo. Pwedeng i-adjust yung working hours mo para... Attorney question, Oo. paano kung nagkaroon ng discrimination because of that? Ayan. Yung, halimbawa, I would want to impose na meron ngang conditional working hours, pero because of that, hindi ka ngayon i-hire. Good question. Yung sinasabi rin ng batas na bawal i-discriminate yung solo parent, no? Kung solo parent ka, hindi ka maaaring i-discriminate in terms of benefit, in terms of, for example, yung pagkakait sa yung flexible working hours, no? Ay, bukod nga pala sa flexible working hours, meron pala kayo doon sa mga nagtatrabahong additional na 7 days na na solo parents leave, no? Merong mga gustong itanong ang ating mga audience. Sino ba gusto mag-umpisa? Okay, go, Kate! According po dun sa RA 8972, speaking of yung leave po, additional na leave, ano po yung punishment if ever yung company mo hindi binigay yung 7 days na leave on top of yung regular leave mo? Isang labor benefit yan. So, ang remedyo mo is actually pumunta sa Department of Labor. Malaki yon yung 7 days na yon. Kung pwede rin pirahin actually yon dahil ang lahat naman ng leave sa batas natin is convertible to yes. cash. Convert Still a lot of money for Correct.
or some Attorney, ayon sa at least 1 year para makakuha ng benepisyo. Paano po kung kunwari nakikita pa po kami or may contact pa po sa isa't isa, pero wala po akong nakukuha? okay lang yon. Hindi yun yung sinasabi ng batas na hindi kayo dapat magkaroon ng contact. Pag sinabi ng batas sa Solo Parent Act na wala kayong contact, ang ibig lang sabihin nito is wala kang nakukuhang suporta. Diba? Okay. So, attorney, so kahit sabihin mong friends kayo nung ex-husband mo or binibisita ng anak mo, okay sila doon? Okay yun. Katulad nga ng sinabi ko, kung OFW yung mister mo o yung misis mo, meron ka rin benefit actually eh. So, alam naman natin, pag OFW family, hindi necessarily hiwalay sila. Right. Diba? Physically lang sila hiwalay. Exactly. O sige, anyway, next. Nika? Nika. Para po sa mga guests po ngayon, bilang solo parent po, tama po ba yung RA 8279? O may kakulangan pa po ito sa pagtugon ng pangangailangan ng pagiging solo parent o based na rin po sa inyong karanasan? Kung kulang pa ba yun, Oo. yung batas na yun, sa experience nila? Oo. Bago niyo sagutin yan, huwag kayong aalis. Magbabalik pa po ang Love ni Mister? Love ni Mrs. Papalapit na ang